Alright, meron tayong project ngayon is ito ay MioSoul 125i. So, yun lang paalala ko sa mga nagkakarga, no. So, kung maaari ibalik nyo yung, huwag nyo tanggalin yung ibalik nyo yung compression release. So, ayan, para maiwasan natin na hindi mahirapan yung starter bindex, dahil yan ang nagpapasira ng starter dahil walang nagbabawas ng compression. So wala namang issue tungkol sa power. So nag-rev ka na ng mabilis, nag-o-off yung compression release. So sample, halimbawa, pag naka-indicate pa yung yung naka-on pa yung compression, nakaganon siya, nakaangat. So ibig sabihin, bubuka konti yung valve para mabawasan yung compression. Kunti lang naman. Kasi kung malaki, hindi naman siya andar. Kunti lang. Para babawas lang. So pag mabilis na yung revolution mo, yan na, magsasara na yan siya. Tuloy-tuloy na magsasara yan dahil yung spring is pipitik na ng hihilain na niya yung tension yung sa spring, kasi parang may siya yung pabigat, no. So iikot yan ganyan, nag-stable na yun, naangat na yun. So pag umangat na yung pabigat niya, yung compression release assembly, so yung parts na nandito, naging flat na siya. So kaya sinabi ko, wag nyong tanggalin dahil laging masisira yung bindex nyo dahil mahihirapan siya. Kasi wala yung compression release, kailangan niya yun. At laging nabibindex yung motor nyo, laging na-starter bindex. Katulad sa MXI, wala siyang compression release, kaya yun ang issue niya. Kung hindi maganda yung nyo, kung aftermarket yung starter bindex, yun lagi nasisira siya, natatanggalan ng mga yung lock ng yung bed, yung parang bulitas, yung pin, tatanggalan doon, at saka kumakalas yung spring, yung spring niya na parang plate na nakasigsag. So yun yung niyan, matatanggal siya. So kung mga ganon, kung kargado, maglagay na kayo ng magandang bindex, yung mamahalin, hindi original. Isa pa, yung sisirain niya yung starter gear, yung sa para doon sa idle gear na kasama niya doon. Pag wala tong mga to, sirain na yung doon sa partner ng bindex. Yung pag sinalpak mo yung bindex doon, kukudkurin niya yun dahil mahirapan yun siya dahil walang compression release. So yun lang update natin, at saka buuhin na natin to. So yan, ito yung motor. So 59, back to stock tayo. So dahil ibibenta na ng may-ari. Alright, update na lang. Alright, magpalit tayo ng dito ng chin, kasi malawlaw na siya, matalim na. Alright, so dito lang naman ang tatanggal. So
Tanggalin nyo lang to. Yan, makikita nyo na dyan yung so right is naikabit na. Kabit na yung bago. Tapos kabit na natin yung Bindex. Bindex is may washer na makapal. Yan. Kailangan yan. Tapos lagay natin to pa M3. Sukat natin pang M3. Proceed tayo sa ibang gawain natin. So, ang gagawin natin, ayusin natin tong kasi meron akong nakita dito. Tong pulser, ayan. Tama ba kaya yan? Parang hindi siya tumama dun sa bakal. Kung tingnan nyo. Yan, layo, di ba? So, ayusin natin yan. Kabit ko muna yung block. Cylinder block stock na yung ilagay natin. So, yung pinagpalitan ng 59. So, lagay natin dito dahil sabi ng may-ari, bibenta niya to. So, right. Update na mamaya. Kabit ko muna. So, right. Naikabit na natin yung block at saka head. So, ayan. Lagay na lang natin itong throttle body, tensioner, yung manual. So, ayan. Valve clearance natin. Valve clearance na rin. So, maganda yung timing chain niya. So, hindi na siya lawlaw. Hindi na katulad dati. Tsaka matalim yung ipin nun yung dati. So, maigpit na siya kahit wala pang tensioner. Ayan. Tapos, pagkatapos na yung valve clearance to, check natin yung pulser. Dahil malayo doon sa itong mga bakal na to. Yung mga bakal na yan. So, mamaya, update natin. Banda rin na natin to. Valve clearance muna natin. Tsaka, balik natin lahat yan. So, right. So, okay. So, ayan. Bago natin pandarin yan, pinull out ko muna yan. So, ayan. Discarte yan. Lagyan nyo lang ng nut na 17. Suksok nyo, tapos welding nyo. So, ayan. Kahit nakaangat siya, basta kumapit yung winilding nyo. Alright. Pull out yan. Kahit may pit. Siyempre, magpalit tayo ng Pang-Yamana drain plug. So, marami ng beses tayong nag-pull out niyan. At effective naman yung gawa natin. So, ayan. Lagay din tayo ng washer na aluminum para walang tagas. So, okay. Iano natin yan. Gawin na natin para mapanda na natin to. Ito yung sinabi ko sa inyo. Ang layo ng makita nyo dito, di ba? May mapansin kayo dyan. Layo. Kaya malayo yung firing order niya dito sa pulser. Mas lalo ito isa. So palitan natin, balik natin yung stock. Yan, ginawa lang din nila to. Check natin yan. Alright. So right, lagay na natin ito. Dahil bago lang daw siya nag-change oil. So, okay. Kailangan may aluminum yan para walang tagas. So, papakita ko sa inyo paano ko ginawa itong pag-pull out nitong matigas na ito. Palitan natin ito agad.
yan na. Palitan na natin ng magandang drain plug. Pag higpit na dito, huwag masyadong super higpit naman para hindi mahirapan pag nag-pull out, pag nag-change oil. So, kunting pitik lang. Okay na yan. Lost thread niya, hindi makawala eh. Yan ba kaya? Ginawa ko dito, yun. Sa ilalim, tinira ko. Inuna ko muna dito sa gilid. Yun. O, di ba? So, tinanggal na natin to kasi natamaan siya eh. So, papalitan natin to. Kaya yun, bago na lahat. So, ngayon, papalitan natin itong pulser. Update ko kayo mamaya. Cut muna natin. Kasi yan, layo talaga. Nakita nyo naman. Alright, binalik na natin yung stock na pulser. Ayun, nakita nyo, malapit na siya. So, ayan, malapit na. Pati yung sa isa, malapit na rin. Malapit na sa mga bakal. So, may contact na siya niyan. So, testing natin banda rin. Okay. Hindi yan. Lubat na naman. Ayo. Adjust natin yung minor. Nako, bago TPS. Baka hindi na-adjust to. Adjust natin yan. Manda na siya. It's alive. O, di ba? Napalitan na natin lahat. Agok lang, agok. May something to. Ha? Matik. To, papaganahin natin yung battery, lobat. Ah, mandar na siya. It's alive. Dito sa gilid. Oh. So yan, gumana na. Mabibenta na to. Eh, bibenta daw nila to. Tandaan nyo yan, no? Yan yung gawa natin. Bibenta daw nila yan. So, alright, gumana na. I-ano mo na sa kanya, i-videoan mo sa messenger. So, ibabalik na lang lahat. Tapos, yan, pwede nang kunin. So, ang ano issue nito is, ito lang, yung sabihin mo ano yung issue nito, ano, yung battery. Wala na yung battery. Oh, lobat. Lobat na yung battery. So, ginamitan natin ng jump start. Ito, mahalaga to sa mga BI-BI. Clip nyo lang dito, tapos may pindutan kasi ito, parang boss niya. Yan, ganyan lang siya. So, si ilaw kasi ito pag once na naka-indicate na dito. Once na pag naka-indicate siya, ilaw tong ano yan, umilaw.
Tapos pindutin nyo na lang itong boss. Yan, ibig sabihin malakas na yan. Kaya na yan i-start yan. Battery to. Lobat na rin tong jump start ko. Bakit? Pag dalawa kami, nangamatay. Pag mag-isa, Start. So right, nabuo na natin ano. Gasan mo. O yan, okay na siya. O tahimik na rin makina. Nung dinala dito parang ano, parang may gilingan. So yan, okay na. All goods. Bye.